Mga kapatid, sa buhay ay humaharap tayo sa iba't ibang paghihirap, mga alitan sa pamilya, pressure sa trabaho, karamdaman sa katawan, at kahinaan ng espiritu. Tayo nananalangin sa Diyos, ngunit matapos ang ilang panahon ay tila walang pagbabago, nananatili ang mga problema. Nagsisimula tayong magduda. Nananalangin ako, pero bakit parang hindi ako naririnig ng Diyos? Sa katunayan, hindi ka binaliwala ng Diyos. Ang tunay na usapin ay kung ano ang ating panalangin. Ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Pinaalalahanan tayo ng Biblia, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Ipinapakita ng talatang ito ang isang mahalagang katotohanan. Hindi lahat ng kahilingan ay tinatanggap ng Diyos. Madalas nananatili ang ating mga panalangin sa antas ng basta humihingi lamang ng resulta sa Diyos. Iniisip lamang ang ating sariling pangangailangan at umaasang kikilos ang Diyos ayon sa ating plano. Ang ganitong uri ng panalangin, gaano man karami ang ating mga salita, ay bihirang magbunga ng tunay na resulta. Kung gayon, anong uri ng panalangin ang naaayon sa kalooban ng Diyos? Sabi ng Diyos, habang nagdarasal, kailangan ay tahimik ang puso mo sa harap ng Diyos at kailangan kang magkaroon ng pusong tapat, tunay kang nakikipagniig at nagdarasal sa Diyos. Hindi mo dapat subukang linlangin ang Diyos gamit ang mga salitang magandang pakinggan. Dapat ay nakasentro ang panalangin doon sa nais isakatuparan ng Diyos. Ngayon mismo, hilingin mo sa Diyos na pagkalooban ka ng higit na kaliwanagan at pagtanglaw. Dalhin ang tunay na mga kalagayan at suliranin mo sa kanyang presensya. Kapag nagdarasal ka, pati na ang pagpapasyang ginagawa mo sa harap ng Diyos, ang panalangin ay hindi tungkol sa pagsunod sa pamamaraan. Tungkol ito sa paghahanap sa Diyos ng taus-puso. Hilingin mo sa Diyos na protektahan ang puso mo upang madalas itong maging tahimik sa kanyang harapan, na sa kapaligiran kung saan kanya inilagay. Makilala mo ang iyong sarili, kamumuhian mo ang iyong sarili at maghihimagsik ka laban sa iyong sarili. Sa gayon ay magkakaroon ka ng normal na ugnayan sa Diyos at tunay na maging isang tao kang nagmamahal sa Diyos. Mula sa mga salita ng Diyos, malinaw nating nakikita. Ang panalangin ay nagsasabi ng tunay na laman ng puso sa Diyos. Ito ay pagsuko, hindi pamimilit ng resulta. Ito ay paghahanap ng kalooban ng Diyos, hindi pagpupumilit sa sariling plano. Kapag ang ating panalangin ay nagbago mula sa Diyos ko, mangyari nawa ang aking paraan, patungo sa Diyos ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. Unti-unti nating matutuklasan na maaaring hindi agad magbago ang kapaligiran, ngunit ang ating puso ay nagbibigay sa atin ng liwanag at tunay na pananalig sa Diyos, at ang ating buhay ay tahimik na nababago. Ito ang simula ng pakikinig ng Diyos sa ating mga panalangin. Kung nananabik ka rin na matutong manalangin ayon sa mga layunin ng Diyos at maunawaan ang kanyang patnubay sa iyong buhay, welcome ka mag-private message sa amin. Sama-sama tayong mag-aral ng mga salita ng Diyos at lumakad sa landas na tunay na pinagpapatnubayan at pinagpapala ng Diyos.